For today's video guys, may kakalikutin tayong dalawang electric fan, isang disc fan at saka yung stand fan. So same sila na brand, Astron. So try natin. Ayun, mukhang okay naman yung motor niya, gumagana. Kaso mahina lang yung kanyang ikot, parang napipigilan. So ang problema siguro nito sa kanyang bushing shafting or ipit na siya. Check natin rin yung isa mga kalikot. So ito guys, yung stand fan naka-switch na siya. Try natin. Ayan guys, walang reaction yung kanyang motor. So mukhang may problema sa kanyang motor. So bago ang lahat, magsha-shoutout muna tayo. Ayan, marami tayong isha-shoutout ngayon mga kalikot. So shoutout natin si Henry Andres, Jan Paul Dait, Jerry Toribio, Vin Manis, EG Lamigo, Flor Lasala, Miko Acosta, JJ, Santa Cruz Elementary School, Caraga, Agusan del Sur, Jubel Malyari, Janmark Rimondo, Irina Lab, Audi Chatoy, Jamil Lagdamin, Patrick Santiago, Katubigan Annalisa Kasidsid, Matchwatch Movie, at saka kay Hilarion Balawitan. So maraming salamat guys sa pagsuporta sa aking channel. Ayan, so huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel. Pa-click na rin ng notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. At saka huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. Bali unahin muna natin itong disc fan mga kalikot. So tara guys, kalikotin na natin siya. Tara. Ayan, medyo kinakalawang na rin yung kanyang shafting, pero dito lang sa labas or sa unahan. Pero dun sa loob niya okay pa naman, oh. Mukhang bago pa. So parang kwan siya, ipit, or baka dito siya sa likod banda nagkaroon ng problema. Yan, oh, medyo malagkit siya. So baklasin na lang natin itong kanyang motor, tapos linisan natin. Tapos mamaya guys, i-check natin kung okay pa yung kanyang capacitance, itong kanyang capacitor. Testerin natin siya mamaya. Na-disassemble na natin siya sa kanyang base. Yan. Bali baklasin na lang natin yung sa motor niya. Ito na yung panlikod na shafting niya mga kalikot. Ayan, oh, ang lagkit. Parang sunog na malagkit dito sa tapat mismo ng bushing niya. So siguro linisan lang to. Linisan ko muna siya ng gasolina. So dito naman sa harap niya medyo okay naman. Ayan, malinis siya. Wala namang groove or na grind dito sa mga tapat ng mga bushing niya. So check lang natin ito guys, kasi medyo kwan siya, oh, malagkit. Kaya dito siya napipigilan siguro na umikot. Tapos mamaya i-check rin natin yung kanyang bushing dito sa likod kung okay pa. Pero linisan muna natin siya mga kalikot. Update ko na lang kayo mamaya mga kalikot kapag natapos ko na siyang nalinisan lahat. A few moments later. Natapos na natin siyang nalinisan mga kalikot. Ayan, dito sa kanyang bandang likod na shafting, medyo may grind siya pero manipis lang. Ayan, oh, parang nagbakat lang siya. Try muna natin. Lagyan ko muna siya ng mga oil, tapos assemble na natin siya. And then check natin itong kanyang capacitor kung okay pa yung capacitance ng capacitor na to. Kasi baka bumaba kaya mahina rin yung ikot. Siguro okay pa naman itong kanyang winding motor. Mukhang okay pa naman. Na-assemble na natin yung kanyang motor. Ayan guys, oh, pre-wheeling na siya, hindi na siya naiipit. Ayan. So okay pa yung bushing shafting niya. Testerin natin guys itong kanyang capacitor kung okay pa yung capacitance ng
capacitor niya. Lagay lang natin dito sa pang-test ng capacitor. Yan. Binaklas natin yung isang wire ng capacitor natin kasi kapag nakakabit kasi dito sa ating winding dito sa papuntang motor, wala tayong marireading kasi 0-0 siya. Yan, parang nakaganyan. So tinanggal natin siya para hindi natin matester itong wire na galing sa motor natin. So check na natin kung okay pa yung capacitance ng ating capacitor. So ayan o, may 1.6 siya. Ibig sabihin okay pa itong kanyang capacitor. Ayan. So good itong kanyang capacitor mga kalikot. Tapos testing na natin siya mga kalikot, or i-assemble ko muna siya sa kanyang base. Na-assemble na natin siya sa kanyang base. Tapos nakabit na rin natin yung kanyang capacitor. Test na natin siya mga kalikot. Plug na natin. Ayan, number 1. So okay siya mga kalikot. Number 2. Ayan, number 3. So okay na siguro ito mga kalikot. Bali, assemble ko na lang yung LEC niya at saka yung mga frame. A few moments later. Na-assemble na natin yung kanyang frame mga kalikot. Testing na natin. Ayun, parang mahigpit pa rin yung ikot niya mga kalikot, yung starting niya sa number 1 kapag nakakabit itong kanyang fan. Kanina kasi nung tinesting natin, hindi pa nakakabit yung kanyang fan. Ngayon nakakabit na. Mahina yung kanyang ikot, mahina pa rin. So parang doon siya nagkaroon ng problema doon sa may bushing shafting niya banda sa likod, yung nag-grind kanina kasi may kunting grind siya. So parang mas maganda na lang kung palitan natin sana ng bushing shafting na. Ayan o, ayan o, nahirapan siya mag-start kasi parang magaspang na kasi yung bandang likod na shafting niya kanina. Sa number 2 okay naman, ayan o. At saka sa number 3. At saka malakas naman yung motor niya. Kaso nga lang sa number 1 kapag starting niya, ayan, parang napipigilan. So ganyan guys ang nangyayari kapag may problema sa kanyang bushing shafting. Kung baga may gap na yung bushing shafting niya. Lalo na dun sa kanina, dun sa bandang likod na bushing shafting. So sa bandang harap niya makinis pa naman, kaso nga lang yung bandang likod na shafting may grind na siya, kung baga magaspang yung grind niya. Baka doon siya napipigilan na umikot. Sa bagay nakausap ko naman yung may-ari nito mga kalikot na kung may pisang papalitan, so bibilhan ko na lang daw. Binaklas ulit pala natin mga kalikot. Ayan o, yung bandang likod na shafting niya. Tapos syempre yung bushing niyan grind na din. May tama na rin yun kasi nagkaskasan na yun. So dito guys may nakakapa tayong parang gas-gas na. So kailangang palitan na to. Inasimbol lang natin kanina kung sakaling okay pa, para hindi magastusan yung may-ari. Pero mas maganda na rin na papalitan natin. Buti sinubukan natin, mahina yung starting niya pag sa number 1. Much later. Proceed ulit tayo mga kalikot dito sa isang electric pan. Na-test na natin siya kanina, kaya babaklasin na lang natin kasi hindi gumagana yung kanyang motor. Kahit ugong wala. So baklasin na lang natin. Mukhang bago pa oh. Test ulit natin yung kanyang motor. So wala talaga siyang reading mga kalikot. Babaklasin na lang natin yung motor niya. Siguro open na yung kanyang fuse.
Palitan na rin natin tong mga panali niya. Ayan o, malutong na. Tapos hanapin natin guys yung kanyang fuse para palitan natin siya ng bago. Mukhang okay pa naman yung kanyang motor. Ayan o. Mukhang hindi naman nasunog. I-check ko muna guys yung kanyang fuse or thermal fuse. Tapos talian ulit natin siya ng bago. Kasi malutong na itong mga panali niya. Or talian muna natin itong isa kasi parang matatanggal na siya. Baka mamaya hinalukay natin yung kanyang thermal fuse. Baka lalo pang matanggal. Mapigtas natin yung kanyang magnetic wire. Kapag mga original na motor mga kalikot, malamang yung mga fuse niyan nakadikit mismo dito sa kanyang winding. Check nyo yan sa pinakababa. Kapag wala dito sa labas mga kalikot, check nyo lang dito sa baba ng mga insulator. So nandyan yung kanyang thermal fuse. Kasi nakadikit yan mga kalikot sa kanyang winding. So dahan-dahanin nyo lang mga kalikot kasi maninipis yung mga hibla ng magnetic wire. So ayun lang nga mga kalikot, nandun siya sa baba. Ayan yung kulay itim. Baklasin natin. Kapag mahirap mahugot yung kanyang insulator mga kalikot, gamit lang kayo ng long nose. Pipiin nyo lang siya. Yan, ganyan. Kasi nalagyan yan ng varnish. Kaya madikit siya. Kaya mahirap matanggal. Ayan mas madali na lang matanggal kapag pinipi natin siya. Ayan. So ganun lang yung diskarte mga kalikot. Para mas mabilis natin matanggal yung nakadikit. Bali tanggalin na natin yung kanyang fuse. So ito guys yung kanyang fuse. Ayan. Testerin natin. Ayan mga kalikot, open na yung kanyang thermal fuse. Ayan. So palitan natin siya ng bago. 2 amperes din yung ipapalit natin. May available naman tayo mga kalikot. 2 amperes din siya. Testerin natin. Ayan guys, Yan. So medyo mahina lang yung ating battery ng tester. Yan. So ito yung ikabit natin mga kalikot. Tapos ito yung dati niya. Yan open na siya. So bali ikabit ko na lang guys. Tapos palitan natin yung panali niya. Ibalik rin natin yung dating insulator niya. Tapos ibalik rin natin dun sa pinagtanggalan natin. Dapat ilalagay rin natin to mga kalikot sa ibabaw ng winding motor. Para ma-absorb niya yung init ng motor natin. Para ito na lang yung bibigay kapag may problema yung ating electric pan. Habang pinapainit natin yung ating soldering iron, kiskisin muna natin to guys. Yan, para mas mabilis dumikit yung ating soldering lead. Kasi itong thermal fuse mga kalikot, hindi siya pwedeng tumagal sa init ng soldering iron. Kaya kapag nakabit natin, wag na natin patagalin. Kasi baka ma-detect ng thermal fuse yung sobrang init, masisira itong ating thermal fuse, ma-open ulit siya. So kailangan kapag hininang natin, saglitan lang. At saka dapat malayo siya dito sa mismong fuse niya. So kailangan malayo yung pagkahinang natin. Napagdugtong na natin yung kanyang thermal fuse. Testerin na natin dito sa kanyang plug. Ayan may reading na kaagad siya mga kalikot. So switch natin dito. Ayan. So number 1, number 2, number 3, tapos off. Ayan. So okay na siya mga kalikot. Yung thermal fuse lang yung nasira. So bali assemble ko na lang siya tapos tatalian ko. So ganun lang mga kalikot ang pag troubleshoot ng isang electric pan. Sa mga nagsisimula pa lang bilang technician, maganda to na pagpraktisan mga kalikot itong mga electric pan.
Tapos yung mga malilit na radyo, yan. Ganito yung pinagpapraktisan natin nung nagsisimula pa lang tayo bilang technician. So itong magandang pagpraktisan guys. Ibalik ulit natin yung dati niyang insulator para hindi magka-short. Natapos na natin natalian yung kanyang winding. So testerin ulit natin, baka nadali natin nung tinatalian natin siya, para sigurado mga kalikot. Yan, switch natin. Ayun, so may reading naman sa ating tester. Number 1, number 2, ay number 1, number 2, number 3, off. Ayun. So okay na siya mga kalikot. Bali linisin ko muna siya. Yan o, maraming dumi kasi. Hugasan ko muna siya ng gasolina, tapos assemble ko na, and then testing na natin. Kasi lilinisan ko pa yung mga frame niya. Ayan o. So may mga video naman tayo kung paano mag-assemble, pero try natin mamaya kung ibibideo natin siya. Baka humaba pa lalo yung ating video. Tapos dito naman sa kanyang shafting at saka yung bushing niya, mukhang bago pa. May bakat lang, ayan o, na itim, pero wala namang groove or walang gas-gas. So okay pa itong kanyang bushing shafting mga kalikot. Bali lilinisan ko lang siya, tapos assemble na natin yung kanyang motor. Ayan, na-assemble na natin siya lahat mga kalikot. Bali iti-testing na lang natin. Tapos naka-switch na rin yan ng number 1. Plug na natin siya. Ayun. So number 1 pa lang yan mga kalikot, ang lakas na. So okay na itong stand fan na ginawa natin mga kalikot. Ang pinalitan lang natin yung kanyang thermal fuse. Ayan. So yung isa guys, bibilan pa natin siya ng bushing shafting. So at least thermal fuse lang yung pinalitan natin dito sa stand fan. Yung kasing disc fan natin, hindi kasi ako nag-stock ng shafting kasi may sizes kasi siya. Kaya yung binibili ko lang thermal fuse, tapos yung mga bushing. So yun lang yung binibili ko. So update ko na lang kayo mga kalikot kapag nabilan na natin siya ng bushing shafting yung disc fan natin. The next day. Update tayo mga kalikot dito sa ginagawa nating dalawang electric fan, pero kinuha na yung stand fan natin kasi ang inayos lang natin yung kanyang fuse. So may pyesa naman tayong available, kaya nabuo ka agad natin. Nabilan na natin guys ng bushing shafting. Ayan, bago na siya. Bali assemble na lang natin siya mga kalikot. Ikakabit ko muna mga kalikot yung mga bushing niya. So may mga video naman tayo guys kung paano tayo magkabit ng bushing at saka shafting. So may video na rin tayo. Check nyo na lang mga kalikot sa ating YouTube channel at saka sa ating Facebook page. So madali lang naman ang pagkabit ng bushing at saka shafting. So bali update ko na lang kayo guys mamaya kapag nabuo na natin, para maiksi na lang tong video natin. A few moments later. Nabuo na natin yung motor niya mga kalikot. Nakabit ko na yung bushing shafting. Tapos naglagay na rin tayo ng langis. Ayan o, pre-wheeling na siya. So try natin. So pagpasensya nyo na lang guys yung background natin kasi nagpapagawa tayo ng nagpaparepair tayo ng bahay. Ayun, so okay na siya mga kalikot. Ayan, bali assemble ko na lang yung frame niya at saka yung LEC. Na-assemble na natin yung kanyang frame. Subukan na natin siya mga kalikot.
Kaya number 1 natin. So ayan siya mga kalikot, hindi katulad nung hindi pa natin napalitan ng shafting, nahihirapan siyang mag-start kahit sa number 1 lang. So ganun lang yung gagawin nyo mga kalikot kapag unang start nyo, parang napipigilan yung ikot niya. So i-check nyo lang guys yung kanyang bushing shafting, lalo na yung shafting niya, makikita nyo naman kung may bakat ng grind. So palitan nyo na pag ganun. Bali yun lang yung pinalitan natin dito mga kalikot, yung kanyang bushing shafting, kasi hirap siya mag start ng ikot. Tapos yung isa naman mga kalikot, nakuha na kagahapon kasi kailangan na ng may-ari. Yun naman mga kalikot, pinalitan lang natin siya ng thermal fuse. May available naman tayong thermal fuse, kaya nakabit na natin kaagad. So yung shafting kasi bumili pa tayo sa city, kaya medyo natagalan itong ating disc pan. So at least okay na lahat mga kalikot. Sana may natutunan kayo guys dito sa ating video. Kapag bago ka pa lang, huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel at pa-click na rin ng notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. At saka huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. Hanggang dito na lang mga kalikot. Maraming salamat. Ingat kayong lahat. God bless ating lahat mga kalikot. Bye bye.